Di ka ba nagsasawa? Sakit na ba yan? Kanino ka nakawa? What's up guys? Happy New Year sa inyong lahat. Alam ko 2019 na at hindi ko alam bakit pero nag-decide lang ako bigla na gusto ko nang gumawa ng YouTube channel, ng mga YouTube content. Kasi marami akong free time, marami akong gustong gawin at gustong sabihin sa inyong lahat na hindi ko na nasabi. Dahil nga syempre yung banda ko, music kami, syempre di ako pwede magsalita masyado pero alam nyo ba guys, ako po ay isang madaldal talaga na tao. Sa ating New Year's content, ang unang content na ilalabas ko syempre cliché, New Year's resolution ng 2019. Ano nga ba talaga ang mga New Year's resolution natin lahat? Sure na sure ako, number 1 New Year's resolution yun yung lahat is magpapapayat na ako. Totoo yan. At sa akin, gusto ko na talagang maging totoo yan. Ngayong 2019, gusto ko na talagang pumayat. Kahit na New Year's resolution ko na yan for sobrang tagal. Bruh. Noon pa man, yun talaga yung New Year's resolution ko pero hindi ko nagagawa dahil masarap talaga kumain. Sa ating pagdedesisyon na magpapayat, meron akong isi-share lamang sa inyong lahat. New Year's resolution ko, meron akong 3 points. At ang una nga is magpapapayat na ako. Magpapapayat na ako starts with 3 D. Ano yun? Decision, determination, at delivery. Siyempre, mag-uumpisa ang New Year's resolution mo na magpapapayat ka na sa isang desisyon. Kasi pag hindi ka nag-desisyon, walang mangyayari sa'yo. Magiging ningas kugun ka lang. At the moment, gusto mo magpapayat, January, magpapapayat ka. Pagdating na February, wala na. Tinamad ka na. Pag tinamad na lahat ng kasama mo, kasi usually, by groups kayo eh. Pero pag tinamad na lahat ng kasama mo magpapapayat, wala ka na rin. Bakit? Kasi hindi ka nag-desisyon. So, it starts with the decision. Pangalawa, determination. Siyempre, pag nagdesisyon ka, hindi naman dahil doon sa desisyon na yon magtatagal ka. Ang desisyon, usually, maglalast yan. Siguro 3 months, 2 to 3 months, ganyan. Pero pagdating ng 3 months at hirap ka na, nag-plateau na yung progress mo ng pagpapapayat, minsan, tatamarin ka. Kaya, kailangan mo dyan is yung pangalawa, determination. Determination to still do what you do. Kahit na minsan, feeling mo, wala naman talaga nangyayari sa'yo. Minsan, parang ang laki na pa rin ng tiyan mo, parang ako. Ilang taon na ako nag-gym, ilang taon na ako nagpapapayat, pero hindi ko alam bakit. Parang favorite talaga ng katawan ko maging mataba. Kasama niya determination na mag-diet, determination na tuloy-tuloy kang mag-gym kahit nakakatamad. Kahit dumating pa yung mga tag-ulan na sobrang hirap talaga mag-gym. Dahil ang sarap-sarap humiga sa kama at kumain ng Lucky Me noodles. Diba? Sarap-sarap na yun, mga pang-movies na ano eh. The Sea. Yun yung mga parang sarap-sarap kumain. Tapos ligo ka na sa baw. Well, gutom na ako talaga. Anyway, pagkatapos ng determination na yun, doon ka magkakaroon ng delivery. Delivery kasi nagkaroon ka ng decision, nagkaroon ka ng determination, so madi-deliver mo yung results na gusto mo. So, what's my point? Yung 3 D na yun ang gagawin ko for this year para pumayat. Kaya sana po samahan niyo ako sa aking journey. Hindi ko alam kung anong magiging itsura ko sa aking pagpayat dahil sa totoo lang, never pa ako naging payat. Payat ako nung mga elementary days ko. Hindi ko alam kung may mga nakakaalala pa sa akin ng mga kaklase ko nung elementary, pero nung mga siguro grade 1 to grade 3 sa PCU, laro kasi ako ng laro niyan, nung Black 1, 2, 3, ganyan, mga mataya-taya, takbo ng takbo. So, ang payat ko ng time na yun. Pero nung lumipat ako ng school, walang malaking quadrangle. Na-stuck ako sa PS, PlayStation 1 pa lang ng time na yun, naging PlayStation 2. Ayun, naging... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Ganyan. Pangalawang gagawin ko sa New Year's resolution is mag-iipon na ako at di ako gagastos. Sure ako sa inyong lahat, gusto nyo din yan, gusto nyo makakalpo ng pera. Pero dahil sa ating mga ka-age ko, sa mga millennials na nag-work na ngayon, sobrang hirap mag-ipon. Mag-iipon na ako at di gagastos. Paano mo nga ba talaga gagawin yun? Mag-iipon ka at di ka nagagastos ng 2019. Meron ulit tayong 3 points. What, why, and where. Ano yun? What do I really need? Yun yung kailangan mong tanungin sa sarili mo. What do you really need? Kailangan mo ba talaga ng bagong cellphone? Kung gumagana naman yung cellphone mo dati, okay naman, nakakapag-Facebook ka naman, nakakapag-text ka, call, nakakapag-Mobile Legends ka pa. Kung okay naman siya, wala namang problema, huwag ka nang bumili ng bago. Cellphone, pabago lang na pabago, pero same lang naman yung pakinabang yan. So, what do I really need? Do I really need bagong pamporma na na mga sobrang mahal, mga Gucci, ganyan, mga Supreme? Kailangan mo ba talaga yun? Unless siguro nasa nasa entertainment business ka, nasa showbiz ka, well, hindi mo naman talaga kailangan yun, di ba? I mean, who cares? Nasa pagdadala yan ng sarili, guys. Kahit ano pa yung suot mo, kahit ano pa yung mga brand niyan, kung talagang magaling ka magdala, parang halo na. Actually, alam nyo ba guys, ako wala akong ligo ngayon. Wow! Stanford na ako, ilang taon na sa akin to, may punit pa to. Pero, tinan nyo naman, mukha naman akong
Anyway, what do I really need? Ano pa ba? Ano ba talaga ang kailangan mo? Kailangan mo ba talaga ng kotse? Well, sa iba, baka kailangan talaga nila. Kasi mayroong mga tao na ang trabaho nila, papunta sila sa kung saan-saan. Punta sila sa ganitong probinsya, punta sila sa Laguna, sa Bulacan. Kung saan-saan sila napapadpad. At kung nag-grab ka lang at nagko-commute ka or what, minsan mas napapamahal ka pa. Kaysa yung may kotse ka na lang nadala, sarili, makapag-drive ka. So, yun nga, what do I really need? Pangalawa, why do I need it? Yun ang kailangan mo tanungin. Pag na-determine mo na kung ano yung kailangan mo talaga, tatanungin mo na, why do you need it? Why do you need a car? Why do you need that? Kailangan mo ba talaga siya? O gusto mo lang siyang pamporma? Pamporma sa mga chicks mo, pamporma sa mga friends mo na, uy, may bago kang car. Diba? Why do you need it? Why do you need a new cellphone? Baka mamaya, yung cellphone mo naman pala talaga, hindi na gumagana. Yung may widescreen na lang siya o basag na, diba? So, kailangan mo ba determine why do you need it? Kung maiisip mo na kailangan mo talaga yun, di kailangan mo talaga yun. Pero kung hindi, sayang lang ang pera. At kung magastos ka lang ng mga walang kapararakang mga bagay at hindi ka nakakapag-ipon. Kesa makapag-ipon ka at yung pera mo ay may mapupuntahan, diba? At pangatlo is, where do I find it na pinakasulit? Yun yung dun sa where. Kasi, pag na-determine mo na what do you need and why do you need it, you have to determine where do you find it at yung pinakasulit na price. Malay mo, meron ka palang kakilala na ganito. Kakilala na may-ari ng ganito, ganyan. Alam mo yun, yung mga mabibili mo sana sa mall na mas mahal, meron ka palang supplier na kakilala or kakilala yung tito mo, di ba? Sayang. Kumbaga, at least yung pag-invest mo ng money mo, tama, mas sulit. Kasi doon ka makakapag-ipon. Kunyari, ang nasa mall ng mall price ng mga ganitong sapatos is 6,000, pero dun sa supplier mo, nasa 4,500 lang, nakamura ka ng 1,500, di ba? Sayang din yun. Yun na nga, kung meron ka ng what, why, and where, imposible kang hindi makaipon ngayong 2019. Okay? At sa aming pangatlo and final na New Year's resolution, ito ang pinakamalupit dahil sure ako marami dyan mga nasaktan, mga nagdadrama. Masyadong madrama yung 2018 eh. Masyadong lahat ng tao nagdadrama, di ba? So anyway, kaya ngayon 2019, ang New Year's resolution ko, at hindi ko alam kung parang ganoon din kayo, pero New Year's resolution ko this 2019 is I will choose to be happy. How? Paano mo gagawin yun? You will just choose to be happy. Well, really, happiness is a choice. Choice mo naman talaga maging sad eh. Diba? Kasi iniisip mo palagi eh. Kasi doon ka nagde-dwell. Kaya, nalulungkot ka. Pero if you choose to be happy this 2019, I'm sure you're gonna be happy. How do you do that? Meron 3 ulit na points. Okay? First point is, I will accept the fact that life is really not a fairy tale. It's not a fairy tale, guys. Ang buhay, mahirap yan. Ang buhay, sobrang maraming ang pagdadaanan, maraming ipapagawa sa'yo. Maswerte yung mga tao na pinanganak sila, na masaya, na okay yung mga buhay nila. But still, life is not a fairy tale. Akala mo lang, siguro you don't know what the person is going through. Kahit mayaman pa yan, mahirap, lahat. Hindi ganun, okay? Walang buhay na fairy tale. And kailangan mong tanggapin. You have to accept the fact that life is not a fairy tale and it's not about you. You know? Hindi ikaw. Hindi lang ikaw yung nasa mundo. Marami tayo. Sobrang dami natin. At tayong lahat, iba-ibang struggle. Tayong lahat, alam mo yun, tayong lahat naghihirap. Tayong lahat may hustle sa buhay. So, you have to accept. Kasi pag hindi mo in-accept yan, dun ka mababaliw eh. Dun ka parang magko-compare ka ng mga buhay ng mga iba sa buhay mo, doon ka doon ka madadown kasi iniisip mo palagi yung iba. Iniisip mo palagi, bakit ganito ako? Bakit ganito yung akin? Ba't mas marami ulam nila? Ba't ganun? Ba't ganun, di ba? Pero kung hindi mo yan iisipin, kung you will accept that life is not a fairy tale, well, yun yung first step para maging happy ka this 2019. Pangalawang point, I will start to see things in a different perspective. Merong isang bagay na napaka-negative na nangyari sa buhay mo. Let's say, nawalan ka ng trabaho. Let's say ganun. Yung company nyo, nagbawas ng mga tao. At isa ka sa mga nabawas na tao. You know, when you see things in that perspective, madadown ka talaga. Kasi syempre, isa ka sa mga nilet go nila. Isa ka sa mga napakawalan. Alam mo, parang may isip mo, am I not good enough? Alam mo yun? May nagawa ba ako mali? Sa ating pangalawang point, dun sa sinasabi ko, if you see things in a different perspective,
ma-appreciate mo. Sabihin natin, okay, nawalan ka ng trabaho, isa ka sa natanggal. But if you see things in different perspective, if you see that, okay, nawalan akong trabaho, mas marami na akong time ngayon. Diba? Okay, nawalan akong trabaho, at least nagawa ko yung best ko dun sa trabahong yun at na-share ko yung sarili ko sa trabahong yun. Mga kaibigan ko nandun pa rin, meron pa rin silang pagkakakitaan. Ako, nawalan akong trabaho ngayon, it's a chance for me to grow again. Hindi ako masastuck dun sa trabahong yun. Diba? If you see things in a different perspective, it will all change yung pagtingin mo sa buhay, diba? If you see things, kunyari, natalo ka sa quiz B or hindi ikaw yung pinaka-the best sa exam, ganun. If you see things in a different perspective, syempre madadown ka. Kunyari, ang goal mo talaga is ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung pinaka-the best, ikaw yung pinaka-matalino, pero biglang pangalawa ka lang or pangatlo. If you see it as, well, at least I've done my best, nagawa ko yung talagang kaya ko. Wow, he deserves it. Kung sino man yung naging number 1, siya yung lalaban sa nationals, diba? Yung pressure wala sa'yo. Ikaw, hindi ka na mapipressure kasi tapos na, diba? Ganun lang yun. Pero hindi ko sinasabi you settle for less. Okay? I'm just saying that you see things in a different perspective para maging happy ka. Kasi pag puro negativity lang talaga yung pinapasok mo sa utak mo, eh wala talaga, diba? Magiging malungkot ka talaga, magiging crybaby ka, magiging negative ka talaga. Pero kung you see things in a different perspective, in a perspective where the light comes in palagi, mas magiging okay ang buhay. At mas magiging okay ang pakitungo mo sa mga iba't ibang mga tao. Mas magiging okay yung buhay mo talaga. Mas magiging happy ka. At pangatlong point natin, ito na yung pinaka-last. I will always go back to where I started and thank God for all the progress I had. Maliit man o malaki, progress is progress. You always have to go back to where you started. Okay, fast forward tayo. 2019, nag-decision ka ngayong January 1. Okay, January 1, nag-decision ka na magpapayat. If gagawin mo yung third point ng ating I will choose to be happy, I will always go back to where I started. And fast forward to June. Sabihin natin from 280 pounds, naging 250 pounds ka na lang. Pero dun sa itsura mo, feeling mo, dahil 6 months yun, feeling mo parang wala kang nagawa. Parang, ba't ganun? 6 months na yun, parang hindi pa ako pumapayat talaga. Pero yung 30 pounds na yun, that's still progress, you know? You burned that fat na 30 pounds, di ba? Nabawasan ka pa rin. So kahit gaano pa katagal yan, kahit maliit man o malaki yung progress mo, you have to always go back to where you started. Ganun yun. Para mas maging ano yung puso mo na parang, uy, may nangyayari naman pala. Kasi kung nakatingin ka lang dyan sa kung ano nangyayari ngayon, nangyayari, 250 pounds ka na, so 250 pounds ka na, eh syempre, ikaw, sanay ka sa sarili mo, nakikita mo lagi sarili mo sa salamin, sa mga picture. So, hindi mo talaga nakikita kung ano yung difference, di ba? Hindi mo talaga nakikita, parang yung leeg mo, ganun pa din, may ano ka pa, may pisngi ka pa rin, di ba? Pero, pag tinignan mo yung itsura mo ng January 1, compared sa June, magugulat ka, uy, ganito pala ako taba nun. Mas mataba pa pala talaga ako. Yung 30 pounds na yun, medyo malaki-laki din yun. Progress is progress. Ganun yun. You always have to go back to where you started. Kahit na minsan, dun sa mga panahon na natadown ka, nahihirapan ka, or gusto mo na sumuko, you have to always go back to where you started. Paano nga ba talaga nagsimula to? Ano nga bang dahilan kung bakit ako nagsimula ng ganito? Kapag kasi binabalikan mo yung mga yun, marerefresh yung reason mo kung bakit mo ginawa yun. So kumbaga, marerefresh yung reason mo why you chose to be happy. So, yung 3 points ulit ng I will choose to be happy. I will accept the fact that life is really not a fairy tale. Number 2, I will start to see things in a different perspective. Parang si Catriona Gray. At sa pangatlo, I will always go back to where I started and thank God for all the progress I had, maliit man o malaki. Progress is progress. So that's it. Yun po ang aking New Year's resolution ng 2019. At syempre, ang New Year's resolution ko din ng 2019, I will start my own YouTube channel kahit na walang manood or what. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito sa YouTube channel na to. But I just want to spread it out. I just want to, sabihin to sa buong mundo kung ano man yung mga nasa thoughts ko. Dahil masyado talaga ako maraming tumatakbo sa utak ko. Yun lamang guys. Happy New Year sa inyo lahat. At nga pala guys, dahil nga sa mga unang-una pa lang mga nakapanood sa akin, ako nga pala po ulit, Tijay. Oo, ako yun. Ako yung vocalist ng Agsunta. Hi, kami po Agsunta. Yun. So, sa aming mga upcoming gigs this January, actually hindi ko kabisado yung mga gigs namin. Kaya pwede nyo pong i-like at subscribe na lang sa aming YouTube, Agsunta, sa Twitter, sa Facebook, Instagram. Type nyo lang doon, Agsunta, A-G-S-U-N-T-A. At, ano ba? Siguro, sorry, hindi talaga ako sanay pa mag-YouTube dahil hindi naman ako YouTuber. Kami po ay isang banda. Pero anyway, just
like, subscribe to my channel. Kala mo si, no? Kala mo ako si Jerry Garcia, Yung mga ganyan-ganyan na mga... Ganyan, no? Ganyan si Jerry Garcia. Shoutout nga pala sa lahat ng mga YouTuber na friends ko. Sila Kazu, sila Eman, sila Kong. Si Jik, syempre si Jiki Boy. Makakaasa kayo na marami akong mga i-upload ng mga videos ngayong 2019. Kaya mag-subscribe kayo sa channel ko. Magkita-kita tayo sa aming mga gigs. Yun lamang guys. Ano yung mga New Year's resolution nyo? Sabihin nyo lang sa akin. Lagay nyo sa comments. At lagay nyo sa comments kung ano mga gusto nyo ipagawa or mga pwede natin pag-usapan para malupet. Diba? Nakakapagod. Nakakapagod pala mag-YouTube. Nakakapagod magsalita. Ano magsalita? Anyway, peace out.